Bawal na ang one-to-sawang kantahan sa videoke sa Valenzuela City, pati na sa Caloocan City. Pero sa ilang mga lugar, panay pa rin ang reklamo ng mga nabubulahaw na kapitbahay. Live mula sa Quezon City, may report si Jamie Santos. Jamie? Jessica, kung pastime nga ng karamihan sa atin ay ang pag-videoke na one-to-sawa, pero kung sila ay taga Caloocan at Valenzuela, hindi yan uubra dahil pwede silang mapatawan ng multa o di kaya naman pagkakakulong. Tanghaling tapat sa Valenzuela City pero one-to-sawa kung bumirit si Jonaline Relate ng paborito niyang awitin. Aminado si Jonaline, pastime nilang magkakaanak ang pagvivideoke na hindi maikakailang paborito rin ng maraming Pilipino. Okay lang naman kaya sa mga kapitbahay ang mayat-mayang concert. Yes, sir. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang. Okay lang po sir, pagka ganitong oras simula umaga, pero pag bandalos 9 o 10 na, kailangan tigil na. Pero hindi na pwede ang only videoke sa Valenzuela. Alinsunod kasi sa isang ordinansa, pagsapit ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, bawal na ang biritan maganda man ang boses o sintonado. Kapag lalabag, multang 1,000 piso sa first offense, 3,000 sa second offense, at kapag ayaw talagang paawat, 5,000 pisong multa ang katapat. Pwede lang ang unli kantahan sa mga pabasa tuwing Semana Santa at sa tuwing may okasyon tulad ng pista, Pasko at Bagong Taon. Pero sa Task Force Disiplina Hotline ng Valenzuela City, pangatlo sa pinakamadalas ereklamo ang mga paglabag sa videoke ordinance ng lungsod. Oras ng pamamahinga ngayon, mga matatanda natin, yung mga nagtatrabaho, yung mga bata, kailangan, yung mga estudyante natin, bigyan natin ng time para makapagpahinga sila, makatulog na maaga. Sa Barangay General T. De Leon na isa sa pinakamalaking barangay sa lungsod, nakukuha ang pinakamaraming reklamo. Yung iba, pagka nakainom na, sumusobra na kahit kating gabi na. Sinisindak nila mga opisyalis dito. Hindi nila makakuha. Hindi nila mapagbawalan. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. May kaparehong ordinansa rin tungkol sa one-to-sawang pagvivideoke sa Caloocan City. Kaya ang ilang residente mas inaagahan daw ang pagganda para mas sulit ang kanilang videoke machine. Kung gusto nyo po ng mahabang video, dapat magsimula po ng mga alas 3, alas 4 po ng hapon. Ang multa sa mga lalabag hanggang sa 5,000 piso at maari pa silang makulong ng hanggang sa 1 buwan. Pero bago naman yan, ay sisitahin muna sila at pakikiusapan ng mga taga-barangay. Suportado naman ito ng ilang residente na dati na raw naririndi sa mga inuumagang kantahan. Pabor na pabor po sa amin kasi may baby ako eh. Mayroon akong 10 months old. Dati, nagkakagulo po dito dati pag ganun pa sobra. Sa Barangay 81, wala pa raw nasasampulan ng multa o kulong dahil sa one-to-sawang pagvivideoke. Nakakatulong yan, lalo na sa lugar namin, halos dikit-dikit yung bahay, naistorbo yung mga may pasok kinabukasan. Kaya nililimitahan yung oras ng paggamit ng video. Ayon sa barangay, lahat ng sumbong na natatanggap nila tungkol sa pagvivideoke ay bineberipika nila. Ma'am Jess, bukod nga dito nga sa city ordinance ng paglilimita ng oras sa paggamit ng videoke, may ilan pang mga city ordinances na tinututukan nga itong mga opisyal ng barangay. Halimbawa na lamang sa Valenzuela ay itong mga city ordinances sa stray animals, illegal gambling at ito nga littering. Habang sa Caloocan naman ay yung pagbabawal ng pagsusuot ng short shorts o kaya naman ay pagtambay ng walang damit pang itaas, Ma'am Jess. Alam mo, Jamie, mainam meron na ganitong ordinansa dyan sa Valenzuela at Caloocan para naman makontrol na ito pati pagvivideoke. Pero on the other hand, parang mapapaisip ka rin kailangan pang i-regulate pating pagvivideoke. Hindi ba pwedeng pag-usap-usapan na lang yan sa mga barabarangay o sa mga magkakapitbahay na, oy, pwede ba magrespetuhan tayo pagdating ng ganitong oras? Huwag naman na mag-concert sa videoke. Hindi ba pwede kayang dinaan na lang sa ganyan? Kasi parang kinailangan pang i-legislate ng kanilang mga munisipyo o city hall itong ganitong klase ng karaniwang ginagawa ng marami sa atin.
Yun na nga, Ma'am Jess, no, sabi nga nung mga ilang barangay officials na nakausap natin kanina, mabuti sana kung yung ilang kanilang mga kababayan o kasama nga dito sa barangay, pwede nang pakiusapan dahil nga magkakabarangay naman sila, na pakiusapan, daanin na lang sa pakiusapan na pagdating ng gabi, wag nang magkantahan o abutin ng madaling araw para makapagpahinga yung kanilang mga anak na may eskwela o yung mga papasok sa opisina. Yun nga daw, pag nagkasarapan na sa kanilang mga party, lalo na pag may okasyon, nawawala na yung control, inaubaga na sa pag-concert at pagbirit. Kaya kahit daw sentonado o maganda yung boses, nadadala na yung kanilang emotions, lalo na pag nagkakasiyahan. Kaya naman daw minabuti na nung ilang mga opisyal ng kanilang lugar na ito na nga magpasa ng ordinansa para sundin. Kasi daw, alam naman daw natin na maraming mga Pilipino ang mahilig kumanta. At kapag naman daw walang susundin na batas o di naman kaya, mahirap sawayin, lalo na kapag nagkakasiyahan, Ma'am Jess. Nako, paano yan? Ano kaya? Uubra kaya itong ordinansang ito dun sa adik, sa videoke? Sa pagpapatupad naman daw nitong pagpapatupad nitong mga ordinansa sa lugar na ating inukotan tulad ng Valenzuela at Caloocan, sa Caloocan mukha naman daw naging epektibo dahil nga napansin nila simula nung nagkaroon ng ordinansang ito, sumusunod naman na itong mga residente ng mga barangay dito sa Caloocan, halimbawa, no, inaagahan na daw yung kanilang pagbe-videoke o yung pagbirit, pero pagdating nga daw ng gabi o yung pagmalapit na yung 10:00 ng gabi, humihinto na yung mga ito. Kaya kagaya na lamang nung inikutan nating mga barangay kanina, wala pa rin nasa sampulan na napagmulta ng 5,000 pesos o di naman kaya, napatawan nga nitong pagkakakulong. Dito naman din sa Valenzuela, marami silang natatanggap na reklamo na lumalabas o nga yung kumakanta ng lagpas dito sa oras na ibinigay ng barangay. Yun nga lang, dahil nga na-warningan na, hindi na umulit kasi ayaw na magmulta ng penalty, Ma'am Jess. Pero 10:00 pa, di ba? Ang parang palugit, 9:41 pa lang. So, may ilang minuto pa sila. Pero magandang pangitain yan na bago pa mag 10:00, tinigil na nila yung kanilang pagvivideo. Kaya mukhang baka umubra itong ordinansang ito. Sana nga. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.